Plano mo bang pumunta ng Korea para magtrabaho pero hanggang ngayon hirap ka pa rin mag-start o magsimula mag-aral ng Korean? O baka naman nagsimula ka na pero lagi kang natitigil kasi busy ka at laging pagod sa trabaho, gawaing bahay at pag-aalaga ng pamilya? Alam nyo ba na 80% ng mga Pilipinong nagre-review para sa EPS TOPIK exam hindi bumabagsak dahil mahirap ang exam, kundi dahil hindi nila ma-maintain yung consistency sa pag-aaral. Ang dahilan nito ay ang kawalan ng sistema sa pag-aaral ng Korean language. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang isang simpleng sistema na pwede mong gawin araw-araw. Kahit may trabaho ka, kahit may ginagawa ka sa bahay, 1 oras lang kada araw, pero malaki ang impact nito para makapasa ka sa EPS TOPIK exam. Walang pressure at walang burnout. At I can assure you na kapag sinundan mo ito, magkakaroon ka ng totoong progress sa pag-aral mo. Kasi ako mismo, ginawa ko ito nung nandyan ako sa Pilipinas na nagtatrabaho din sa factory. At ang video na ito ay hinati ko sa dalawang part. And make sure na tapusin mo ang video na ito kasi sa dulo nito, meron akong ibibigay na libreng reviewer para makapagsimula ka na agad at para hindi masayang yung in-invest mong oras sa akin. So without any further ado, part 1. Acknowledge the problem. Bago tayo pumunta sa sistema na gagawin mo, mas maganda kung ma-acknowledge muna natin yung problema. Kumbaga magkaroon muna tayo ng self-awareness sa mga maling ginagawa natin. Karamihan kasi sa inyo na nagsisimulang mag-review o mag-aral ng Korean, pagkatapos lang ng ilang araw, nakakaramdam na ng pagkatamad o nawawalan na agad ng gana. Kasi nga sa dami ng dapat pag-aralan. O kaya yung iba sa inyo nagpaplano na mag-aral ng 3 to 5 hours a day kasi gusto mo na laging malaki agad ang progress at lalo na kung malapit na yung exam. Pero madalas nauuwi lang ito sa pagka-burnout at wala ka ring nagiging improvement. Pero tandaan mo ito, mas importante yung kahit slow learning ka lang pero tuloy-tuloy araw-araw. Kaysa sa massive learning pero minsan ka lang naman makapag-aral. Walang iniwan yan sa pag-iipon. Kahit pabarya-barya ka lang araw-araw, lalaki pa rin naman yan paglipas lang ng ilang buwan o taon. So ganun din sa pag-aaral ng Korean language. Sabi nga nila, consistency beats intensity. At kapag consistent ka, ibig sabihin disiplinado ka sa ginagawa mo at mas magkakaroon ka ng totoong progress sa pag-aaral mo. At ang maganda pa nito, hindi mo nasasayang yung oras mo. E paano kung busy ka nga sa trabaho o sa gawaing bahay? Kaya mo bang maglaan ng 1 oras sa isang araw? Part 2, the 10-40-10 study system. At ito yung sistema na gusto kong i-share sa inyo na posibleng makatulong sa inyo. Ang tawag ko dito is 10-40-10 study system. Hindi ito yung katulad ng Pomodoro technique kasi gagawin mo ito sa magkakaibang oras sa isang araw. Bagay talaga ito sa mga katulad mo na busy pa sa ibang bagay gaya ng trabaho. So paano ba ang gagawin? So para mas maintindihan mo ito, i-breakdown natin yung system na gagawin mo. So step 1, sa umaga maglalaan ka ng 10 minutes vocabulary warm up. Basically, pagkagising mo sa umaga, it's either habang nag-aalmusal ka or after mo maligo, magbasa ka at magsulat ng kahit 5 vocabs mo at basahin mo ito ng paulit-ulit sa loob ng 10 minuto. Sa ganyang paraan kasi, mas madaling makakabisado o mapapamiliarize ng utak natin yung nire-review natin. O baka sabihin mo, nakakayamot naman yan kasi 5 lang. Kaya ko naman ng 20 vocabs. No problem naman yan. Pero ang goal nga natin is magkaroon ka ng real progress at yung mga nire-review mo, hindi mawawala sa isip mo lalo na pagdating sa actual exam. Sa una, hindi mo pa ito masyadong mararamdaman. Pero kapag ginawa mo ito, kahit mga 3 to 6 months na consistent ka, malaki ang magiging progress at improvement ng Korean language skills mo. Mas lalong tataas ang chance na makapasa ka sa exam. Para may apply mo agad ito, kaysa sa mag-scroll ka sa Facebook o kahit sa anong social media, pagkagising mo sa umaga, unahin mo munang paglaanan ito ng panahon. Itong 10 minutes ay hindi naman masyadong kakain ng oras mo. Mabilis lang ito at dapat kayang-kaya mo na itong gawin lalo na kung seryoso ka talaga na matuto. So, take note na dapat araw-araw mo itong gagawin. Basta 5 vocabs lang kada isang araw. Step 2, 40 minutes main study. So kahit may work ka pa o kahit sabihin natin na may overtime ka, yung 40 minutes na ilalaan mo para dito ay hindi na siguro mahirap sa'yo para gawin. Pagpalagay na lang natin na ang available time mo is sa gabi. Pag natapos mo na lahat ng dapat mong gawin sa bahay nyo, then magtakda ka ng exact time araw-araw na kung saan mag-aaral ka ng 40 minutes. Main study, ibig sabihin, ito yung mga grammar patterns, conjugation at iba pa. So hindi ibig sabihin maraming lessons ang pag-aaralan mo. Halimbawa, ngayong araw na ito
ang napili mong lesson is about past, future, and present conjugation. So ang gagawin mo, isa lang dyan ang pag-aaralan mo within 40 minutes na walang distraction, as in focus talaga. So ngayong araw nag-decide ka na past tense conjugation muna. Then the next day, future tense naman. Sa susunod na araw ulit, present tense naman. So ganyan lang ang gagawin mo palagi sa bawat lesson na pag-aaralan mo. At make sure na kapag naintindihan mo na yung lesson, gumawa ka ng sarili mong sentence gamit yung napag-aralan mo. Kung nag-aaral ka sa Korean Language Training Center, ay pwede mong ipacheck sa teacher mo yung mga ginawa mong sentence. Pero kung self-study ka, ini-encourage kita na sumali sa community natin para doon ako mismo ang makatulong sa inyo at mag-guide ko din kayo sa abot ng aking makakaya sa pag-aaral nyo ng Korean language. And at the same time, magbibigay din ako ng mga libreng reviewers para madagdagan yung mga vocabularies nyo. Basta i-click mo lang yung join button dyan at meron ka lang kaunting i-donate bilang support sa ating channel. So nasa iyo naman yan kung gusto mo. Pero bago tayo pumunta sa step 3, kung makatulong man ang video na ito sa iyo, pwede mo ding i-like ang video na ito para may recommend pa ni YouTube ito sa iba pa na nahihirapan mag-aral ng Korean language para sa EPS topic exam. So step 3, 10 minutes quick review. Pag natapos mo na yung 40 minutes sa main study lesson mo, bago ka matulog, maglaan ka muna ng 10 minutes para i-review yung vocabs na minemorize mo kaninang umaga. Yes, tama yung narinig mo. Yung 5 vocabs na sinulat mo at binasa mo. And make sure na bago ka matulog ay magawa mo ito. Kasi mahalaga na ma-memorize at ma-familiarize mo yung mga vocabulary na nire-review mo tuwing umaga. I suggest na mag-invest ka sa pagbili ng sticky notes at doon mo isulat lahat ng vocabs na nire-review mo. At ipaskill mo sa pader o kahit saan na lagi mong makikita. Para araw-araw mare-refresh sa utak mo yung mga vocabs hanggang sa hindi mo na iyon makalimutan. So yan ang 10-40-10 study system ko na in-apply ko dati nung nandyan pa ako sa Pilipinas na nagtatrabaho. Napakasimple lang yan at naniniwala ko na kaya mo din gawin yan. Magkaroon ka lang ng commitment sa ginagawa mo at bawasan mo yung nakaka-distract sa'yo gaya ng masyadong pagbababad sa Facebook o TikTok o di kaya naman ay sa masyadong paglalaro ng mga mobile games. Tandaan mo na discipline is doing small things consistently. Hindi importante kung mabilis o mabagal ang progress mo. Ang importante, hindi ka tumitigil at meron kang nakikitang improvement. So, quick review lang tayo sa sistemang gagawin mo sa pag-aaral ng Korean. So, 10 minutes vocabulary warm-up every morning. Then, 40 minutes main study depende sa availability mo. At 10 minutes quick review ng 5 vocabs na sinulat at binasa mo sa umaga. So, kung umabot ka pa sa part na ito, ibig sabihin gusto mo talagang mag-commit sa pag-aaral mo ng Korean. Palibhasa kasi gusto mo din talagang makapag-work dito sa Korea, di ba? Tama yung decision mo. Subukan mo lang sundan itong sistema na shinare ko sa'yo, magkaroon ka ng disiplina at commitment sa pag-aaral ng Korean. Naniniwala ako na kaya mo ding makapasa basta't gawin mo lang yung best mo at mag-focus ka lang sa pag-aaral. At dahil pinanood mo ang video na ito, magbibigay din ako ng free vocabularies na pwede mong idagdag sa reviewer mo. Lalo na kung self-study ka lang. Check mo lang sa description below, click the link at dediretso ka sa Google Drive, then download mo na lang. Pero kung gusto mo pang malaman kung ano yung mga dapat mong pag-aralan o i-review about sa exam, I recommend na panoorin mo din ang video na ito. So magkita ulit tayo sa video na ito and thank you for watching.